Ito yung differences na sinasabi ko eh. Isko Moreno lumaki sa Maynila. Pag ginawa mo yan sa Maynila, yung trash bin na yan, comment kayo dyan kung mali ako ha. Sige. Pag naglagay ka ng trash bin sa bangketa, gaya ng sinasabi nito ni Michael Say, isa daw solusyon niya, gayahin daw yung mga progressive country. Bukod sa wala ng dadaanan, sinakop mo na yung bangketa, o alam ni Yorme Isko Moreno kasi kung ano talaga yung problema sa Maynila. Tapos. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa John Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, January 12, araw ng linggo dito sa Pilipinas. Syempre, i-shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin abroad. Yung mga OFW nagtatrabaho sa ibang bansa o yung mga migrated na sa ibang bansa, maraming salamat kung nakatutok man kayo ngayong oras na to dito sa programa natin. At pati na rin yung mga nandirito sa Pilipinas, yung mga viewers natin, yung mga solid Iskonian, solid Duterte, at solid Pastor Apollo Kibuloy. Isang shoutout sa inyong lahat dyan. Hindi ko man kayo may isa-isa mga kayon. Laking pasalamat ko kasi kahit papano nakikita-kita tayo rito at napapanood nyo ang inyong lingkod, John Malone po. Attendance check muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment na lang dyan sa baba kung saan man lupalop kayo naroroon at nanonood ng programa natin. Kunyari, attendance, watching from Hong Kong, Sweden, London, Japan, Singapore. Tapos sa Pilipinas naman, watching from Iloilo, Negros, Occidental, Mindoro, Bulacan, Cavite, Tansa, Maynila, Pandacan, etc. And so on and so forth. Maraming salamat. Kung bago ka sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe. At i-click mo na yan notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Yan ang supporta nyo sa aming mga content creator. Tapos, wag na rin kayo mag-skip ng ads pagka may lumabas na ads dyan para makakuha kami ng konting revenue. Sa ganon, may ganahan at may taguyod naman namin yung pamilya natin. Gaya ng ginagawa ninyo, di ba? Maraming salamat ha. Tapos meron naman tayong join membership dyan. Kung gusto nyo mag-join, kung medyo nakaka-LL kayo, pwede naman. Pwede naman kayong mag-join dyan. No? Ang perks nyo dyan, unlimited shoutout. Tapos kayo yung unang makakapanood na mga exclusive na mga video, mga coverage natin. Kung saan man, lalo na sa Maynila. Okay, malapit na no? Malapit na. Tatlong politician po as of today ang sinusuportahan natin. Siyempre, Isko Moreno, Blue Hearts, pakicomment dyan sa baba. BP Inday Sara, Green Hearts, pakicomment dyan sa baba. At Pastor Apollo Kibuloy, Purple na Hearts, pa-comment dyan sa baba. Tapos, pero yung issue ng bayan, ano yan? Malaki yung sakop niyan, yung issue ng bayan na kailangan natin pag-usapan, kailangan natin talakayin, kailangan natin bosesan. Dahil at lalo-lalo na kailangan natin palagan, no? Kasi hindi na tayo yung nabubuhay sa panahon na wala pang social media at wala pang internet kung saan kadalasan sa atin ay nakatikom yung bibig, nakapiring yung mga mata doon sa mga bagay na nakikita at dapat natin bosesan na hindi natin ma-voice out noon dahil limited lang ang ating means, no? Unlike today, meron ng social media, pwede natin picturean sila, pwede natin videohan. Kung alam naman natin na tama at hindi naman pagpe-fake news, bosesan natin, di ba? Ina-encourage ko kayo na palagan natin, na bosesan natin. Kasi tayo ang kawawa Tayo ang beneficiary, no? Kung sino man yung uupo, tayo yung beneficiary, di ba? Tayo yung unang-unang maapektuhan. Tulad nito, no, pag-uusapan natin. Maganda to. Makikita nyo yung differences. Makikita nyo yung mga differences. Makikita nyo. Promise, maganda to. Panoorin natin. Isko, solid tayo. Siyempre, yung issue ng bayan, as much as possible, general tayo. Walang specific. Pero siyempre, meron akong sinusuportahan. It doesn't mean naman na pag sinabi natin tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. It doesn't necessarily mean na wala akong sinusuportahan. Oo, wala akong kinakampihan. More on a general discussion o topic pa rin tayo. Pero syempre, sinusuportahan ko itong mga to dahil alam ko na ito talaga yung maglilingkod sa atin, sa inyo, sa atin. Di ba? Kasi ayoko na magkandaligaw-ligaw kasi nadala na tayo doon. Dapat, dapat nadala na tayo doon sa mga past na mga politician na nagnakaw lang, na wala namang ginawa, hindi natin nararamdaman lang natin pagka-election, afterwards, wala na, pag nanalo na. Diba? Maraming ganyan sa Kongreso. Maraming ganyan sa Senado. Diba? Nakakalungkot isipin, nabudol na naman tayo. Diba? Huwag kasi kayong magda-drugs. Diba?
Okay na, eto na. Pag-usapan na natin mga kayo. Pasensyahan nyo na, talagang madaldal ang inyong lingkod. Pero isipin nyo naman, di ba? Hindi tayo nagbabakel, hindi tayo naghahang. Kasi alam ko na pag gumarap ako sa inyo, equip ako. Well knowledge tayo, equip ako, naaral ko yan, nagawa ko yung homework ko, hindi ako basta-basta uupo rito tapos magsasalita, di ba? Aba, matindi! Naaral natin yan, at higit sa lahat, kung Maynila lang din ang pag-uusapan, Aba, matindi! kahit nakapikit, kaya kong ikwento talaga. Dahil dyan ako lumaki, di ba? Dyan ako lumaki at dyan, marami akong mayor na naabutan dyan. Okay? Issue ng bayan ating pag-usapan. Bigay tayo ng comment dito. Isa to sa mga tumatakbo bilang pagka-mayor ng Maynila. Actually, 2 topic dapat to Kaso, alam ko, mapapasarap tayo. Kaya, gigilingin ko lang. Gagawin lang natin giniling yung baboy. Aba, matindi! Eto na, sige, panoorin nyo. Maganda to promise. Mamumulat, sabihin nyo kung mali ako, comment nyo dyan sa baba. O kaya unsubscribe nyo ako after na ito mapanood natin. Aba, Okay? matindi! Issue ng bayan nating pag-usapan dito sa may Kamaynilaan. Manila Garbage Scandal. Ang nangyari? Kita mo naman yung title pa lang, Manila Garbage Scandal. Ang title ko, Manila Biggest Scandal. Mukhang sa akin pa nila nakakuha to. Ano ba sa bagong taon dito sa Maynila? May bagong scandal, may bagong sigalot. Pasko, mukhang nagtambak-tambak ang basura sa Maynila dahil hindi daw nakolekta ang basura dito sa Maynila, sa maraming lugar ng Maynila. Isang katerbang basura ang naiwan sa lungsod ng Maynila. Sakit na ako ng ubo, di na ako pakahinga. Mihina ang baga namin pag naamoy namin baho. Yung asawa ko nahihilo na. Ang sinasabi ng City Hall, tambak-tambak ang basura dahil ang contractor daw nila, pinalit nila ng January 1. Etong si Michaels, mga doktor to mga doktor to, just to let you know. Ito nga, yung may edad na tumatakbo bilang pagka-mayor ng Maynila. Tapos ito naman ang vice niya. Ang dating contractor dapat nawala na after January 1. Pero nung mga huling araw ng Pasko, hindi daw nakolekta ang basura dito sa Maynila hanggang January 1. Kaya naging tambak-tambak na ang basura sa Maynila. Ang sinasabi ng City Hall, sinasabotahe daw sila ng dating contractor na to dahil sinasabi lang mas malapit daw ang contractor na to sa lumang administrasyon. Nagsorry si Manila Mayor Honey Lacuna. Tinawag niya itong pananabotahe at nangakong papanagutin daw nila ang kontraktor nila sa basura noong 2024 na hindi raw naghakot ng basura noong Kapaskuhan at salubong ng bagong taon. Pagpasok daw kasi ng January 1, bago na ang kontraktor ng Maynila na tagahakot ng basura. Malapit po sila sa dati pong punong lungsod. Kay Isko. Opo, alam naman po yan ng lahat. Ngayon, may solusyon na ang Maynila. Kumuha sila ng 2 bagong kontraktor na ang contract ay may hit 800 million pesos. Pero ang sinasabi naman ng dating kontraktor, sinasabi niya na Tinanggi ngayon ng Lionel Waste Management na dating kontraktor ng Manila LGU. in-advise naman niya ang lahat ng mga tao niya na dapat magtrabaho sila hanggang January 1 kahit na may utang daw ang Manila City Hall na mahigit 500 million pesos daw sa kanila na buong taon. Kaya nagtatrabaho daw sila kahit na hindi daw sila binabayaran. Yun naman ang naging problema na sinasabi naman ng dating kontraktor. Ngayon, Dad, kung tayo ang namumuno, kung ikaw ay naging mayor, ano magiging solusyon mo para maiwasan ang mga sitwasyon na ganito? So kung alam natin magkakaroon ng palitan ng kontratista o mga service provider, dapat prior to the turnover, meron talagang time gap na andun na yung bagong kontratista para sa ganun hindi matambakan. No? So yung anticipation lang ang issue rito. No? Pero sa nangyayari ngayon, mukhang may solusyon na rin sila interim. No? Dahil meron na nga silang 2 bagong kontraktor na siya na ngayon naghahakot ng basura. Siguro in a few days mako-correct na to. No? Magagamot na itong problema. Pero siyempre, pansamantala nagkaroon tayo ng mga issues. No? Una, napakapangit sa kalsada, napakaraming basura na tambakan tayo. Manila pa naman is a premier city. No? Yan ang gateway nga tinatawag natin sa Pilipinas. No? Pangalawa, siyempre naging problema dito pag umaalingasaw yung amoy ng basura. Siyempre, hindi rin maganda yung nararamdaman ng mga mamamayan. No? Kasi maalingasaw yan, mabaho yan, hindi maganda sa amoy yan. No? Sa pangatlo, siyempre nakakapinsala nito, nakakasira ito sa kalusugan. No? Kasi ang mga basura, pag nalilinghap yan ng mga tao, minsan nagkakaroon ng sakit yan o nagkakaroon ng mga bacteria or virus yan. No? So, yun ang problema natin sa ganitong sitwasyon. Pero ano ba yung mga dapat natin gawin in the future? No? Para sa ganito, ating pamamahala sa pagdating sa garbage, sa basura. No? Number 1, kinakailangan yan, gayahin natin yung mga ginagawa sa mga progressive countries abroad. No? Meron silang mga malalaking garbage na bakal, can o container na nakakabit sa bangketa. No? Tapos yun, nabubuksan yun, doon sa loob, tinatapon doon yung mga basura. I-require natin lahat ng residente, lahat ng mga establishmento na yung mga basura nila ilalagay doon, no? Na naka-plastic, no? Para mas madaling makuha. No? So, pag tinatapon mo doon, naisasara yun. No? Pag naisasara yun, at least hindi umaalingaso yung basura at hindi nakatambak sa kalsada at hindi nagiging pangit sa ating mga perception, no? Sa mga nakikita ng mga tao at mga bisita at mga turista. No? So, isa yon. Una
na yon. Pangalawa, siyempre napakahalaga din na meron tayong self-capacity o self-sufficiency na tinatawag natin. No? So, kinakailangan meron tayong sarili mga garbage truck din. No? Na nang sa ganun, tayo ang pipick up nun kung sakaling mga service provider natin hindi magampanan yung kanilang katungkulan, meron tayong dapat self-sufficient na mga garbage trucks na siya maghahakot ng mga basurang yon at ilalagay muna sa transfer station na pwedeng doon pick upin ng mga garbage contractor. No? Para sa ganun, mabawasan yung ating dependency sa mga service provider, private contractors. No? Kasi kung titingnan mo kasi, ang city government, basic services kasi ito no, na sinasabi natin. Pag basic services to na hindi naman income generating, siguro dapat ang priority ng city government is sila yung maging self-capable na mag-pick up nito ng mga serbisyong ito. No? Kasi nga kung lahat yan, ibapasa mo sa iba, katulad sinasabi nila, no, kunyari meron kang bansa, no, Ukraine, no? O, hindi ka naman pwedeng umasa lang sa mga mersenaryo. Dapat meron ka rin sarili mga sundalo. Kasi nga para pag nagkaroon ng gera, katulad ng nangyayari sa kanila, meron silang mga sariling sundalo na pinagtatanggol yung kanilang bansa, pinaglalaway kanilang bansa. Ganon din ito. Ang city government dapat maging self-sufficient, self-reliant, no? Nang meron silang sarili mga capability to serve the needs of the public. Kasi nga ito basic service to, hindi naman to income generation alone. No? This is basically a service to the public. So ibig sabihin yan, ang nagbabayad ng mga serbisyong yan, mga mamamayan sa pamamagitan ng meron silang mga tinatawag na service collection fee sa mga establishmento at yung mga pangkaraniwang mamamayan, kahit sa mga residente ka, wala ka naman binabayad na garbage collection fee, pero tandaan natin na meron tayong tinatawag na VAT, no? Value added tax, saka mga property tax na binabayaran ng mga mamamayan pag namimili sila sa grocery, supermarket, kung saan man. Yung mga VAT na yun napupunta sa national government na meron naman binibigay na internal revenue allotment sa mga local government. So pag ito binigay doon, yun ang ginagamit basically sa mga services. No? So kaya nga napakahalaga rin na maging self-reliant, self-capable at self-sufficient yung isang local city government in terms of the basic services. Hindi mo pwedeng isubcontract ng lahat ito. Para na sa ganun, pag may mga ganitong sigalot, at least makaka-react agad yung city na hindi umaasa sa mga private contractor. Pangatlo, siyempre napakahalaga din yung sinasabi nating payment scheme. No? Kinakailangan kung meron kang mga service contractor, dapat nababayaran din sila ng tama para sa ganun hindi maputol yung kanilang serbisyo. No? Pero siyempre naging problema dito kadalasan, meron din kasi problema yung garbage contracting services. No? Kasi binabase ito sa timbang. Kung binabase ito sa timbang, siyempre kadalasan ng contractor, ang gagawin niya, dadagdagan niya yung timbang kahit na hindi. No? So nagkakaroon ito na tinatawag nating audit issues. No? Kaya nagkakaroon ng problema minsan sa collection, kaya siguro hindi nababayaran agad dahil nga iniimbestigahan pa rin kung meron tama ba yung timbang o hindi. So these are the issues na dapat makorek. No? But basically what we're saying is, number one, dapat meron tayong mga garbage cans sa malalaki na nakabit sa lupa para sa ganun hindi mahakot yan, hindi mananakaw dahil bakal yan na nakabit. Tapos merong pinipick up yan everyday, no? Ng mga naka-plastic na madaling pick upin. Number two, meron kang sarili mga trucks na nang sa ganun kung hindi kaya ng private contractor, ikaw na. At meron kang number three, meron kang transfer station, meron kang dun sa transfer station pwede mong i-recycle yung iba at yung iba na lang ang dadalhin sa mga dumping areas. No? Para sa ganun, mabawasan din natin yung babayaran natin sa mga kontratista. No? So hindi tayo totally dependent sa mga private service contractor, pero meron din self-capability yung city para mabawasan yung ganitong pangyayari in the future. And lastly, napaka-importante nito yung management by anticipation na pag alam natin mga Holy Week or mga holidays at mga ganitong mga araw ng Kapaskuhan, dapat ready na yung team natin na na-anticipate na natin na mangyayari ito. Kasi hindi lang naman ito first time nangyari, in fairness, no, to the current administration. Nangyari na rin to sa mga previous administration, nagpalit sila ng mga contractor. Yung sa pagpapalit na yun, napabayaan na naman, natambakan din ng basura ang ating lungsod. No? So, para maiwasan to, dapat management by anticipation, at the same time, meron self-capability, at the same time, meron mga bagong sistema na dapat ipatupad para sa ganun, mas maging safe, caring, safe, modern, and beautiful city ang ating lungsod. Sa bawat problema, may solusyon. Ang kailangan ng Maynila ay isang disiplinadong gobyerno para yumaman ang Manileño. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sain, yung dad ng bayan. Tapos din. Tapos na kayo. Ha? Tapos na kayo. Ako naman, magre-rebat doon sa mga kinumentan nyo. Ha? Tandaan nyo to, mga pamangkin ha, Joe Malone TV, mga pamangkin, mga kayo na, Joe Malone TV. I-comment nyo dyan kung mali ako, i-unsubscribe nyo ako. Eto yan ha, re-rebat lang tayo. Ganito kasi yan. Napaka-importante, di ba? Napaka-importante na yung tumatakbo doon sa lokal man o sa nasyonal, talagang may malasakit sa tao at higit sa lahat, alam niya yung history o yung istorya doon sa nasasakupan niya. Ito yung differences na sinasabi ko Isko Moreno lumaki sa Maynila. I don't know kung saan lumaki to sila Michael Say, tumatakbo to sa pagka-mayor. Si Solomon Say tumatakbo bilang bise ng kanyang tatay. Mga doktor yan. Okay, doktor, given the fact na doktor to mga to, professional. Isko Moreno, lumaki sa Maynila, kabisado ang Divisoria,
karugtong ng bituka yung mga tao sa Divisoria. Kaya ang mga wordings niya, mga salitang kanto, mga binabaliktad, Tolonges, Wakali, Etne, Pusam, doon sa Oblo, doon sa Yanga, yan. So, ganun ang mga salitaan kasi doon lumaki. Doon lumaki. Alam natin yan. Sinulat ko kasi yung mga iriribat ko eh. Napaka-importante. Kaya nga ang requirements pagtatakbo ng mayor sa lokal, anong kailangan? Kailangan residency siya ng lokal na yon. Halimbawa sa Maynila, kailangan residente ka ng Maynila bago ka tumakbo ng pagka-mayor o konsehal man lang o man dyan, o congressman, di ba? O kaya ang ginagawa ng iba, bumibili ng bahay, di ba? Sa lugar na yon para lang masabi na may bahay ako dyan, residente ako dyan. O unlike Isko Moreno, lumaki ng Maynila. Karugtong bilang bituka niya, yung mga malilenyo, yung mga tao sa Maynila, lumaki sa Divisoria. Napaka-importante nun eh. Bakit? Kasi alam niya yung nangyayari. Ando doon siya. From the very start, nando doon siya. Parang ako, diyan ako lumaki sa Maynila, kaya kong ikwento sa inyo. Kaya kong ikwento. Marami na ako naabutan na ng mga mayors. Kaya kong ikwento sa inyo kung anong sigalot at kung paano guminhawa. Hindi man detalyado, hindi man systematic in terms of politically systematic. Pero at least, by observation, nakita ko kung sino yung mga mayor na maraming ginawa. Okay, the difference is, doktor ka na eh. Doktor ka na. Di ba? Hindi naman kami mga doktor dito. Okay na, sige na, doktor ka na. Bakit? Alam mo yun, lahat naman may karapatan tumakbo, di ba? Kaso nakikita lang lalo kung gaano mo hindi kakilala ang Maynila. Unlike Yorme Isko Moreno, na talagang kilala niya kung ano yung mga sigalot, labas loob ng Maynila, di ba? Ikaw, doktor ka na eh. Ito mga hindi mo alam December 31, nag-endo na yung kontrata ng Leonel. Kung ikaw endo ka na ng December 31, magtatrabaho ka pa ba ng January 1? Diba? Endo na yung Leonel Waste Management ng December 31. Ano ini-expect mo? January 1, meron silang problema? Na makikita mo sila, maghahakot ng basura. Meron silang mga picture. Meron silang mga picture na nagtrabaho sila ng December 31, naghakot sila ng umaga. Usually, ang hakot ng basura sa Maynila under Leonel Waste Management ay umaga. So, yung basura mo, after mahakot yung basura hanggang kinaumagahan the next day, hindi na, yun, next day nila ulit kukunin. So yung basura mo ng hapon hanggang gabi ng December 31, dapat January 1, yung bagong contractor na yung kukuha. Kasi endo na sila ng December 31 eh. Okay, yung sinasabi ni Mayora na malapit kay Yorme. Malapit kay Yorme. Pero bago pa naging mayor si Yorme Isko Moreno, Leonel na talaga ang ang garbage collector ng Maynila eh. Napalitan lang yan nung panahon ni Erap Estrada, ang dating presidente rin. Napalitan yan. Ewan ko kung sino pinalit nila, tandang-tanda ko, pero nagkaroon din ng bulilyaso yun eh. Dahil minsan hindi nakukuha yung basura, dapat umaga kukunin yung basura kasi napalitan. Hindi ko alam kung sino, kung sila din yun o hindi. Okay, dalawa. Kaya imposibleng malapit kayo. O sabihin na natin, sige, malapit kay Yorme. Si Leonel Waste Management, sinasabotahe. Nakakapagtaka. Alam to ng mga taga-Maynila. Nakakapagtaka. Hindi pa mayor si Yorme Isko Moreno. Leonel na yung kumukuha ng basura. Matagal na. Panahon pa ni Lim o ni Atienza. Leonel na eh. Matagal na si Leonel, in short. Matagal na siyang kumukuha. Walang problema sa basura sa Maynila nung Leonel Waste Management pa ang umahawak. In fairness sa Leonel, hindi ko sila kilala. In fairness, makapanood to ng mga malilenyo. Sabihin nyo nga kung nagkaroon kayo ng problema sa Leonel, under Leonel, sa basura. Diba? Okay. Dalawa yung kinuha ng Maynila Waste Management saka yung PhilEco. Ang problema lang, ito kasi si Waste saka si PhilEco, ito na yung mga nagkaroon ng bulilyaso sa ibang city, sa syudad, padating sa basura. Ang nangyari lang, inabsorb lang ni Maynila. Pero, kumbaga nagkaroon ng problema to sa Parañaque, sa Parañaque nagkaroon sila ng problema. So, inabsorb pa nito ng Maynila kahit na marami ng problema talaga itong waste management na to, di ba? Utang na 500 million, ito, naglabas ang Leonel na management na meron ngang utang.
ang Kamaynilaan. So hindi alam, sabi sa interview, hindi alam ni Mayora kung meron man utang, baka hindi naman daw ganun kalaki. Kasi hindi naman, pero dapat alam ni Mayora kasi siya ang ano, 'di ba? Siya ang mapupulaan nito malamang siguro yung sa treasury o kaya yung sa audit kasi bakit hindi alam ni Mayora kuno na 500M nga yung utang o kung meron man daw utang, ba hindi naman daw siguro ganun kalaki. So ano na to, miscommunication na to between departments. Kasi dapat alam ni Mayora kasi siya ang head, 'di ba? Okay, garbage sa bangketa. Ito, nakakatawa to. Dito mo makikita talaga mga kayon. So ang sinasabi ni Michael Say, ni Dr. To, na ang magiging isa solusyon daw niya, i-adapt daw kung ano yung mga nasa progressive country. Diba? Tandaan niya, progressive country na maglagay ng malalaking mga basurahan sa mga bangketa. Okay? Nakakatawa. Alam mo bakit? Pag naglagay ka ng basurahan sa bangketa, hinarangan mo na yung bangketa na dapat pedestrian ng mga tao. Alam naman natin ang Maynila Bili mo, sinasakop na nga ng mga vendor yung bangketa. Wala na nga malakaran yung tao. Maglalagay ka pa ng basura, ng trash bin. Tapos gusto mo malaki pa. Sabi niya yun gusto niya malaki. Bakal daw, nakakabit. Kumbaga, static para hindi daw manakaw kasi nga bakal. Ilalagay mo pa sa bangketa, wala na nga malakaran yung tao. Nililinis nga yung bangketa Nililinis nga yung bangketa sa Maynila kasi ang bangketa para sa pedestrian, para sa tao. Diyan tatawid si nanay, si tatay, si lola, yung asawa mong buntis na may kasama pang anak para hindi mahagip ng mga sasakyan. Nililinis nga yung bangketa. Hindi mo alam. Di ba? Kasi hindi ka naman lumaki sa Maynila. O sabihin na natin, hindi ka lumaki sa Maynila. Okay, sige, okay. Baka sabihin naman, kailangan lumaki sa Maynila. Ang sabihin, ang bias mo naman, Joe Malone, dapat lumaki sa Maynila. Okay, sige, hindi na lumaki sa Maynila. Pero dapat alam mo na ang bangketa sa pedestrian, hindi po malalaki ang bangketa sa Maynila. May mga bangketa sa Maynila na kakamparanggot lang, tapos sinasakop pa, meron namang iba na malalawak. So, iba-iba yan, uneven yan. Hindi pare-parehas. O, hindi mo alam, tapos lalagyan mo pa ng trash bin. Gusto mo pa, malaki, bakal. Baka magulat ka, tibag-tibag yan. Ibinibenta ng mga street dweller o mga hamog boys yung mga bakal na yan. Hindi pa pwede yan. Unang-una, pag ginawa mo yan sa Kamaynila, yung trash bin na yan, comment kayo dyan. Kung mali ako, sige. Comment kayo dyan. Unsubscribe niyo ako pag mali ako. Mga taga-Maynila. Sige. Pag naglagay ka ng trash bin, sa bangketa, gaya na sinasabi nito ni Michael Say, isa daw solusyon niya, gayahin daw yung mga progressive country. Lagyan ng metal na trash bin sa mga bangketa. Bukod sa wala nang dadaanan, sinakop mo na yung bangketa, mabaho din yan. Magiging dugyot ang itsura niyan at mawawala pa yung disiplina ng Manileño lalo dyan. Kasi dyan nila tatapon yan. Sa tingin mo, hindi mapupuno yan? Pag napuno, anong gagawin? Pag napuno ba, pag may bit-bit pang basura, bit-bit ka, lumakad ka na, magtatapon akong basura, nakita mo, puno. Iuwi mo ba yung basura mo? Hindi Papatong mo yan sa ibabaw, o kaya sa gilid, sa tabi. O ano mangyayari? Gagayahin ng iba. Okay, gagayahin. Pag ginaya ng iba, tambak-tambak na sila dun. Diba? O, mas lalong ganun din. Diba? Mukha pa rin kalat. O, sabihin na natin. Okay, sige, sabihin na natin. May disiplina. Okay, sige. May disiplina. O, pag puno na, iuwi yung basura. Sige na, sabihin na natin na gano'n. O, sa tingin mo, yung basura, yung itsura magiging malinis, hindi magiging dugyot, hindi lalangawin kahit may takip. Kasi di ba, pag may katas, pag tumama doon, gagapang doon sa may gilid, o kaya sa takip, ano mangyayari? Lalangawin. Sa tingin mo, may maglilinis ba? Hindi mo alam. Yun nga Hindi mo alam kasi yung bituka ng takbo sa Maynila. Kasi nga, di ba, yung turnover na sinasabi mo, yung 1 month anticipation, totoo naman na may dapat talaga anticipated yung turnover. Sa kumpanya nga, ganun di ba? Bago ka mag-resign, 1 month binibigay sa'yo. Kasi bibigyan mo sila ng pagkakataon na makapag-hire na ipapalit sa'yo, tapos magte-turnover kayo bago ka umexit. Ano yun? Sentido common yun, common knowledge yun. Kumbaga, dapat ganun talaga. Okay? 2 kontraktor ang kinuha ng Maynila, ang pinalit, di ba? Yung sinasabi mong, hindi mo nga alam di ba? Yung sinasabi mong kailangan may self-provider. Meron namang self-provider ang Maynila, may truck din ang Maynila. May truck din ang Maynila, DPS, saka engineering. Ilan ang truck natin? Di ba?
Natatandaan nyo, may mga truck ang DPS, tagi-tigi isa pa nga yan ata, o baka Tagalawa pa. Yung puti pa lang to, yung mas maliit, yung puti. Tapos meron yan, sa panahon ni Yorme, bumili ata o may donate yung kulay orange, yung Shackman ng tatak na truck. Lahat din yan, meron kada DPS. So may sarili pong truck, may sariling self-provider, at yung sinasabi mo kailangan may sariling sundalo. May sariling sundalo naman ang Kamaynilaan. Yan yung mga DPS, mga engineering. Sila yung kumuha ng basura nung hindi tumulong na kinuha yung basura nung hindi pa nahahakot ng dalawang per-service provider yung basura sa Maynila. May sariling sundalo, in fairness naman sa Maynila. Noon pa lang meron ng DPS, noon pa lang meron ng engineering department. Yung private na service provider, pagka hindi nakukuha yung basura, ang kumukuha DPS. Kaya shoutout sa mga DPS. Alam niyo yan, di ba? Marami akong kaibigan ng mga taga-DPS. Marami akong kaibigan ng mga taga-engineering department kasi dyan nga ako lumaki. Nakakasama ko yan magtrabaho. Diba? In fairness sa mga yan, talagang nagtatrabaho yung mga yan. Kaya ano man ang rango niyan, JO man, JO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahala ka na. Nagtatrabaho yan. So merong sariling sundalo ang City Hall. Hindi mo alam eh. Diba? Hindi mo alam. May sariling truck. Ang daming truck ng DPS. Yung kulay puti, Shackman, may sarili din kaming vacuum ba tawag doon? Sariling vacuum din. Marami kaming truck. Hindi mo alam, di ba? Ayun yung sinasabi ko. Di ba? Yun. So, yun yung difference. Nakita nyo na mga kayo. Yun yung difference pagka ang mayor mo, talagang kilala. Huwag na natin sabihin na lumaki. Sige. O, wag na natin. Baka sabihin nyo, syempre, sure win na si Isko kasi dyan siya lumaki. Yun lang pala ang basihan mo. Sige, hindi na yon. Huwag na yung lumaki. O, alam ni Yorme Isko Moreno kasi kung ano talaga yung problema sa Maynila. Tapos. Kaya alam niya kung ano yung solusyon. Di ba? Gets? Kung hindi mo alam, kung hindi mo na-identify, kung hindi mo na-analyze yung problema sa isang lugar, Maynila man o ibang city sa Metro Manila, paano mo i-address ngayon yung solusyon? Hindi mo nga alam. Hindi mo nga alam na may truck. Di ba? Hindi mo nga alam na hindi pwede yung sinasabi mo na maglalagay ng trash bin sa mga bangketa. Napaka-imposible talaga. Knowing Manileño. Hindi ko yung Manileño. Hindi. Alam ng mga Manileño to. Alam naman ng Manileño to. Ang Manileño, in fairness sa Manileño, pag alam nilang lalambot-lambot yung namumuno sa kanila, kakayang-kayanin nila. Totoo yan. Real talk yan. Pero pag alam nilang matigas at karespeto, susunod ang Manileño. Bakit kay Yorme sumunod yung Manileño? Kasi karespeto eh. Hindi na takot eh. Hindi naman takot. Hindi naman takot. Diyos ko, hindi naman ano to si Yorme, hindi naman nananakot to eh. Di ba? Totoo lang. Real talk lang tayo. Real talk lang tayo. Ang Manileño, pag alam nilang weak ka, hindi ka nila susundin. Oo. Ilan lang yung susundin. Ilan lang yung susunod. Sige, wag na natin lahatin. Pero pag alam nila karespeto ka at alam nila na magalang ka, na meron kang pangarap sa Maynila din, susundin ka niyan. Bakit naman si Yorme Isko Moreno? Sinunod ng Manileño. Di ba? Binigay yung kalsada. Binigay yung bangketa. Nung lilinis yung bangketa, marami namang sumunod na. Di ba? Maraming naggiba. Yung iba, nagsariling giba. Nung sinakop nila yung bangketa, giniba nila yung sarili. In fairness, in fairness sa Maynila, in fairness sa mga Manileño, alam nila kung sino yung susundin nila. Alam nila kung sino yung ire-respeto nila. Totoo, di ba? I-unsubscribe nyo na ako kung hindi totoo yung sinasabi ko. Real talk lang. Hindi ko inaano ang Manileño. Ang sinasabi ko lang dito, ang sinusugatan lang natin dito, ang Manileño, alam nila kung sino yung susundin nila. Alam nila kung sino yung leader na sila din mismo yung magbe-benefit. Di ba? Alam nila, niloloko lang tayo niyan. Huwag na natin sundin. Di ba? Pero pag alam nila, pagka si Isko Moreno ang umupo, sumusunod sila. Di ba? Ang tawag doon, charisma ni Yorme. Yung political will ni Yorme, sinusunod ng Manileño. In fairness, di ba mga kayon? Sabihin niyo sa akin na mali ako. Sige, i-comment niyo dyan. Yung mga makakapanood nito sa Maynila. Nga, sabihin niyo nga kung may sense yung sinasabi ko, wala. Pagka walang sense, unsubscribe niyo ako. Walang problema, no hard feelings. Pero alam niyo, in some point, alam niyo, kilala niyo rin ako, na dyan ako lumaki, dyan ang puso ko. Alam niyo na may sense yung sinasabi ko at may pinaguhugutan
yung sinasabi ko. Hindi yan basta fake news na haharap ako sa inyo tapos dadadalang ako ng dadada. Hindi. Okay? Maraming salamat mga kayon. Issue ng bayan natin pag-usapan. Joe Malone TV po ang inyong lingkod. At pag-subscribe na lang din po ang aking Facebook, follow, pati na rin po ang aking TikTok. So tatlo to, YouTube, TikTok, Facebook, paki-follow na lang at subscribe. Maraming salamat. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.